sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh, eto na yung isang banyerang bangos mo. Pwede yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang ipinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh, sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Hindi pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na. Malis ka na. Nakaalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan si inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ando sa kawarto niya. Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo nga yung pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nito nakaraang magkasunod na taon ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga ang masama, Nay eh. Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan yung kinasanayan yung yan? Bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay, mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang pakialaman mo. Ano, ha? Bitiwan mo ko. Bitiwan mo. Ano yung pagkakasakal mo sana dahil kung hindi tatadyakan kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ninyo. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadela mo kasi nanay mo.
O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Walang nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi. Maniwala ka sa akin, Magda. Ha? Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta. Pumutok na yata. Ano bigang ko? Ay, teka. Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Ay, ano ba niyo, Sata? Ayan na. Ayan na ba sa saluhin? Ay. Ay, Diyos ko ha! Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaking nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Pagmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang itatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam na niya, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet, nasa si inay? Bakit basta nalang iniwan ng bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatayan ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Eh, ang problema nga, dahil alam niyang nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa, matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yun,
Talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy! Napali. Nay, Cindy! ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong tama ka, anak. Na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay. Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito. Walang laman ang mga dasal ko, kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon ito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko. Yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Nay. Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Sa kanyang panahon, maraming pagsubok ang kaakibat ng pagiging magulang. Hindi lamang ang pagdadala ng pamumuhay, kundi maging ang sa mga anak. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Elenita sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Bigay mo sa akin pera ko, Cindy. Huwag mo kuha. Huwag. Ano magagawa mo kung hindi ko ibalik, ha? Bad ka. Magnanakaw. Kuha ka pera, hindi iyo. Akin yan. Dapat nga hindi ka na binibigyan ng pera eh. Ha? Kasi wala ka naman silbi. Bobo. Ano? Autistic. Magnanakaw. Magnanakaw ka. Mami, ba't niyo ko sinampal? Dahil hindi tama ang ginawa mo sa kuya mo. Kinuha mo na nga yung pera niya. Nilait mo pa. Nagsumbong pala sa inyo ang autistic na yon. Kaya ko naman nagawa yun dahil siya na ako nang kumuha ng pera sa akin eh. Sinungaling ko. Mami, Talaga. lagi niyo na lang siya pinagtatanggol kahit mali naman siya. Para sabihin ko sa'yo, hindi siya nagsumbong. Nakita ko at narinig ko lahat. At ginawa at sinabi mo. Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Mami, Bakit ikaw pa ang unang umaapi sa kanya? Ang dapat nga maawa ka sa kanya, mahalin mo siya dahil may kapansanan siya. wala akong kapatid na tulad niya, Mami. Ikinahiya ko siya. Elenita, bakit sinaktan mo si Cindy? Rafael, kilala mo ko. Hindi ako basta nananakit. Ngayon ko lang siya nasaktan. Dahil sobrang ng palalait na ginagawa niya kay Jason. Dahil lang sa anak mong autistic. Huwag mo siya tawagin autistic! May pangalan siya, Rafael! Hindi ba ikaw pa nga nagbigay nun? Oo, ako nga. Pero yun ay dahil hindi ko pa alam ang malaking diferensya niya sa isip. Rafael, kahit ganon siya, anak pa rin natin siya.
bigay ng Diyos. Kaya dapat nating mahalin. Hindi ko matatanggap ang isang katulad niya sa pamilya ko. At ikaw, ha? Ayoko na sasaktan mo pa si Cindy. Lalo na kung dahil lang sa autistic mong anak. Wala kang karapatang saktan si Cindy. At bakit wala, Rafael? Sabihin mo. Basta gawin mo sinabi ko. Kung ayaw mo, saktan ko rin ang anak mo. Bakit ganyan ka sa sarili mo, anak, Rafael? Paano man na-attain na pagmalupitan ang sarili mong anak? Mami! Teacher, dito na si mami ko. Ay, Teacher Celeste, magandang hapon po. Good afternoon din po, Mrs. Cortez. Mami, sabi teacher, may award uli ako. Dami-dami daw! Totoo po yun. May award uli ang anak ninyo sa kanilang graduation. Masayaw ako malaman yun, Ma'am Celeste. Kasi po matalino siya at mahusay pa mag-drawing kahit na may kapansanan. Kaya nga ho Color. proud ho ako sa kanya. Hindi po ba? Dalawa sila Pencil. magkapatid? Tsaka Siguro, paper. matalino rin ang Ano ba yun? puso ninyo. Hindi po Katunayan, puro pasang-awa ang grades niya. Anyway, sana po makapunta si Sir Rafael sa graduation ni Jason. Yan. Yun din ho sana ang gusto kong mangyari. Tapos, si Pero- mami, sabi siya, Palagay ko ha, hindi matutupad yun. Hindi ho kasi tanggap ng asawa ko yung anak ko. Nakakalungkot naman. Napakalaki po kasi ng magagawa ng magulang para sa ikapagtatagumpay ng kanilang mga anak. Lalo na nga at may kapansanan pa. Ma'am Celeste. Pero wag po kayong mawala ng pag-asa. Ilapit niyo po sa Diyos ang inyong problema. Ipagdasal niyo po na hipuin ng Diyos ang kanyang puso. Yung puso po ng asawa niyo para magbago. alam mo ako, Wala pong imposible sa kanya. Preng Rafael. Marami ka na laylo ba? Bakit hindi ka na makauwi yan? Ikaw rin naman, lasing na. Ay, walang problema. Nalito naman ako sa bahay ko eh. O ikaw, mamaneo ka pa para makauwi. Alalay na. Baka madisgrasya ka. Ha? Pare, pwede kayang Oh, dito na ako matulog ngayong gabi. ha? O bakit pre? Ayokong makita ang pagsasaya ni na Elenita sa bahay. Dahil sa graduation ni Jason. Graduation? Pinag-aaral din pala niyo, inutil na yun, ha? Siya lang ang may gusto noon, Roger. Ako. Wala rin naman silbi yun eh. Hindi rin niya magagamit. Oo nga. Madalas nga natin pag-usapan yun eh. Pabigat nga lang sa inyo yung batang yun eh. Ay, Alam mo, pre, kung akong nagkaanak ng ganon, autistic, wow. lako, malamang, tulad mo rin ako, baka mas masaol pa. Sige, pare, dito ka na matulog, ha? Okay. Bukas pa naman ang uwi ng misis ko at ng anak namin eh. Susuko na naman ako. Cindy! Hindi ko mapigilan eh. Cindy! Bakit? Sakit ka? Ha? Umalis ka nga dito! Oh, Baka maging autistic din ang magiging anak ko dahil sa'yo! Anong ibig sabihin nito, Cindy? yan o. Buntis ka? Ha? Jason, Ma'am, go to your room muna, anak, Sina. okay po, okay. Okay. Ngayon, Cindy, magtapat ka. Buntis ka ba? Kaya ka nagtududual? Mami. At sino nga ba yan?
niya ako. Sabi niya, binata siya. Yung pala, may asawa siya. Alam niya ako. Kaya pala bababa ang mga grades mo? Yung pala lalaki ang inaatupag mo? Ha? At nagpabuntis ka po? Bakit sinaktan mo na naman si Cindy? Dahil nagalit ako sa ginawa niya. Hindi ba sabi ko wag mo na siyang sasaktan muli? Ang hirap sa'yo. Kinukonsinti mo si Cindy sa mga mali niyang gawa. Kaya siya lumaking suwail, malayaw. Kaya yon, naloko ng isang lalaki may asawa. At nabuntis. Nagulat ka? Ha? Nagulat ka? Bakit? Dahil ang sinabi lang ni Cindy, sinampal ko siya. Elenita. Buntis siya, Rafael. At hindi pwedeng pakasalan ng lalaki dahil may asawa yun. Hindi. Ngayon, sabihin mo, sino mas nakakahiya? Ang anak nating may kapansanan sa pag-iisip o ang anak mo sa labas na kahit nasa tamang pag-iisip nakuha pang sirain ang kanyang buhay? Elenita. Alam mo, minahal ko't itinuring na tunay kong anak si Cindy. Kahit bunga siya na pagkakamali mo. Pero ikaw, Rafael, nasaan ang puso mo? Bakit hindi mo magawang tanggapin at mahalin ang tunay nating anak? Mami, Bakit ka umiiyak? narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Daddy. Cindy, Sorry po. Sorry po sa lahat ng mga kasamaan ng ugali ko sa inyo ni Jason. Hindi pala ako dapat naging mapagmataas. Hindi pala. Ay, tapos na drawing ko. Pakita ko to bukas, mami ko. Tulog na ako. Antok na ako eh. Pero, uhaw ako. Inom muna ako tubig. Punta ako dun sa may rep. Step! No. Step! No. Ano yun? May tao? Magnanakaw! Magnanakaw! Mami! Tumahimik ka. Magnanakaw! Walang gana ka. Sinaksak mo siya. May baril siya! Elenita, kumusta na si Jason? ligtas na siya sa kamatayan. Salamat sa Diyos. Iniligtas mo ang anak namin. Bigyan mo po ako ng pagkakataong makabawi sa kanya. Rafael, Elenita, nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa ating anak. Kanina, matapos kong sampahan ng kasong magnanakaw na yun na narito rin sa ospital, hiniling ko sa Diyos na iligtas niya si Jason para maituwid ko pa ang pagkakamali ko sa ating anak. Sa kanyang panahon. Nabibigyan nga ba ng dignidad ng karapatang umunlad ang isang tao sa paraang hindi nakasasakit o nakasasama sa kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Chola sa ating dulang sa kanyang panahon.
Oh, Jonah. Bukas, birthday ni Ateng. Pumunta ka ron, ha? Tumulong ka sa pagluluto ng mga ihanda niya. Baka nga sa mga oras na ito, hindi na yung maganda tuto sa pag-asikaso, eh. Tatapusin ko muna yung wedding souvenir items in order sa akin. Deadline yun eh. Tapos tsaka ako sisilip dun. Sisilip ka lang? Oo. Hindi ka tutulong? Oh. Bakit ba taon-taon na lang? Kailangan pa natin pagtalunan ang pagpapapunta ko sa iyo sa birthday ni Ateng! Ikaw lang naman ang nagpapalaki ng issue eh. Pupunta naman ako doon mamaya pagkatapos ng mga gagawin ko dito. Di kung anong aabutan ko doon, di yun ang asikasuhin ko. Yun ang gagawin ko. Isang buong baboy ang ihanda ni Ateng! Kaya dapat ngayon pa lang naroon ka na sa bahay niya. Maghiwa ka rin ng karne. Magbalat ka ng sibuyas. Magdikdik ka ng bawang. Basta lahat gawin mo! Anong sabi mo, Elsa? Hindi ka tutulong sa pagluluto sa birthday ni Ateng? Nabibigatan na kasi ako dito sa tiyan ko eh. Ano? Walong buwan na nga kasi eh. Kaya hindi na ako makakilos na maayos. Nahihirapan na ako. Kahit mo maghugas ka lang doon ng mga pinaglutuan, magwalis-walis, maglampaso, hindi naman mabigat na gawain yun. Sige. Bahala na. Anong bahala na? Iko-condition ko muna tong katawan ko. Ano ka ba? Panay na ang text ni Ateng. Kaya ihahatid na kita ron ngayon. Ano? Gusto mo pa bang sugurin niya tayo rito at naknakan? Ika na. Masasama yung pakiramdam mo kapag inihiga mo ng inihiga. Aling Endang! Aling Endang! Boses ni Dory yung naririnig ko ah. Maaga ba siya makikitsain? Aling Endang! Hindi wala pa nga ako na iluluto sa mga handa ko. Bakit anong oras na? Hindi pa rin pumupunta rito si Nachon at Elsa. Kinagalit na naman ba ako ng mga babaeng to? Napagbuksan na nga ng pinto tong si Doro. Sa ganun siya muna patulungin ko hanggat wala pa yung mga hipag kong palakontra at maaarte. Aling Endang, may dala ho ako mga item. Pero iiwan ko muna rito sa inyo dahil nahabol ako ng pulis. Ay! Hoy! Sandali! Birthday ko ngayon, hindi ko maasikaso ang mga ito. Basta kayo na ho ang bahala sa mga yan. Saka na tayo magbayaran. Tatawagan ko na lang ho kayo. Kailangan ko na umalis para mailigaw ko yung pulis na umahabol sa akin. Elsa, uling okasyon na to sa bahay na ito na magkakatulong tayo. Huwag mo nang asahang makakasama mo pa ako sa mga susunod. Ha? Anong ibig mong sabihin, Chona? Siguro naman. Karapatan ko palayaan ang sarili ko mula sa pandidikta ni Ateng. Yung dumating ang araw na hindi ko na kayang magdesisyon para sa aking sarili dahil lang sa mas nagiging makapangyarihan yung mga salita niya. Alam mo, ang totoo, ganyan na rin ang nararamdaman ko, Chona. Matagal na. Sinasabi ko rin ito kay Nomer pero hindi niya ako pinakikinggan. Ako, alam ko magagalit din sa akin si Aldo sa desisyon ko na to. Pero kung kailangan niyang magalit para maunawaan ako, nakahanda akong harapin yung galit niya. Pero ako, paano ko ipaglalaban ng sarili ko, Chona? Lalo na, nasa ganito pa akong kalagayan ng pagdadalang tao. Alam mo, hindi lahat ng panahon ng pagtitiis, Elsa. Hindi rin kinakailangan ng mahabang panahon para sa pagpapasya dahil dapat ginagawa ito sa lahat ng pagkakataon. Ano ikaw, Doro? Ihanap ko muna ng pansamantalang paglalagakan itong mga paninda ko. Mainit ho kasi ngayon ang mga pulis sa Aling Endang. Baka matunto na dito ko dinadala sa inyo mga nasasali sa kumpaninda. Ayoko naman kayo madamay dahil kapag nahulihan kayo kahit isang nakaw na paninda lang na may tag price, makukulong kayo. Aba, naku!
Ay, hindi naman yata tama mangyari yun. Ay, Doro, malaki na ang kapital na pinakawalan ko rito sa mga pektos mo. Kaya nga ho, bago mabulilyaso, yung mga illegal na paninda na yan, ihanap nyo na ng mapaglilipatan. Ay, hindi, Aldo. Ayoko dito ilagak ni ating yung kanyang mga illegal na paninda. Hindi ako papayag. Huwag ka mang hysterical, Chona. Pansamantala lang naman eh. Hanggat may nag-iikot ng mga pulis sa lugar nila. O eh, paano kung sa pagitan ng pansamantalang sinasabi mo? Matiktikan dito ng mga pulis yung mga paninda niya. Masyado ka kasing negatibo eh. Ang liit-liit na bagay. Masyado mong pinalalaki. Oy, hindi maliit na bagay yung pagtatago ng mga nakaw, ha? At saka hanggang kailan ba tayo dadami ng kapatid mo sa mga maling disposisyon niya sa buhay? Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa dahil pumayag na akong dalhin dito ang mga epektos. Tapos! Ay, magkakasubukan tayo. Dahil kapag pinagpilitan mo yan, ako mismo magsusumbong sa mga pulis. Nai-influensyahan ka kasi ni Chona, kaya hindi mo na rin sinusunod ang mga sinasabi ko, Elsa. Nomer, hindi ka ba naaawa sa kalagayan ko? Kabanan ko na. Kung magkaroon ng raid dito dahil sa mga paninda ni Ateng at kasama ko madampot ng mga pulis, paano na? Puro ka rin. Diyan ka na nga, visit ka. Doro? Bakit? Ano ibig sabihin nito? Bakit may kasama ka mga pulis? Patawarin niyo ako, Aling Enda. Bakit? Eh, nagipit na ho ako, kaya tinuro ko na kayo bilang pinanser ko. Pasensya na ho, Mrs. Bigla ha? ka. Pero kailangan niyo hong sumama sa amin sa presinto para magpaliwanag kasama ng taong to. Sinunod naman kita sa maraming pagkakataon na hiningi mo sa akin. Di ba, Aldo? Nung ipatubos mo sa akin ang lupa't bahay na ito na isinanla ni Ateng, lahat ng pera ko nilabas ko, lahat ng ipon. Nising ko nga, wala naman akong napakinabangan sa perang pinagsanlaan nito. Malaki nga kasi ang utang na loob ko kay Ateng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makapag-aaral kahit vocational lang. Oo. Makapagtatrabaho ba ako sa radiator shop kung hindi dahil doon? Alam mo ba, kahit nalabag sa loob ko dahil mamawalay sila sa akin, pinili ko pa rin sa dormitoryo malapit doon sa eskwelahan nila tumira ang dalawa nating anak. Ayoko manamay kasi sila sa mga sumbat at paniningil ng utang na loob ni Ateng sa'yo, Aldo. Ayokong pati sila mamulat sa mga maling pangangatwiran na maririnig mula sa inyong magkakapatid. Palpak na pamumuhay, palpak na disposisyon. Mabuti na lang pala, Ateng. At maliit na halaga na lang yung kabuuang mga nakuwang paninda sa'yo ng mga pulis. Na lang ang kinumpiskan nila, saka pinakawalan ka na. Kung tutuusin, si Doro naman talagang makukulong. Dahil nahuli siyang sinasalisya ng isang sakong ladies wear sa isang mall sa Divisoria. Naibenta ko na nga kasi ang karamihan sa mga epektos. Pero dahil sa nangyari ito, ayoko na ng ganong klase hanap buhay. Pati kayo, muntik pang madamay. Chona, Elsa, pwede ba kayo maabalang dalawa? Ay, oo naman, Ateng. Alam ko, malaki ang pagdaramdam niya sa akin. O baka nga nasusuklang kayo sa akin.
Masyado nga kasing pinanghimasukan ng mga buhay niyo. Para lang sa mga pansarili kong kapakinabangan. Mauunawaan ko kung ayaw niyo na akong kausapin. Lalo ka na, Chona. Masyado ko natapakan ng iyong mga prinsipyo. Natuturuan naman magpatawad ang puso, ating lumaya mula sa mga hinanakit at sama ng loob. Kahit na halos nasaktan ko ang mga damdamin niyo. Dapat naman talagang nakatakda ang ating mga isip para magpatawad. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga pangunawa. Ngayon, muli ako makagsisimula na magaan ang kalooban. Hindi lang ikaw ang makapagsisimula ng magaan ng kalooban, Ateng. Kami man ni Nomer. Marami rin kami mga pagkakamaling gustong ituwid. Tama si Aldo, Ateng. Kinikilala namin ang aming mga pagkukulang at handang punan ang mga yon sa darating na mga araw. At wala kaming sasayanging mga oras. Sa kanyang panahon, madalas na napapahamak ang mga taong mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Dondon sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, pare? Nakapagtapat ka na kay Kisses? Oo, sabi Arnel. Ang bilis mo. Kailan mo lang siya nakilala nakapanligaw ka na agad. Bakit ko naman patatagalin pa? Doon din naman ang punta nun. Ano nga palang sabi niya? Siyempre, hindi pa niya ako sinagot. Alam mo namang may pagka makaluma siya eh. Pero bibigay din sa akin yun. Sa gwapo ko ba namang to? Believe talaga ako sa'yo doon. Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Dahil totoo ang sinasabi ko. Kaya nga wala pang babaeng bumabastad sa akin eh. Kaya naman umaabuso ka. Iniiwan mo ang babae pag sawa ka na. Nay naman. Bago ko naman sila iwan eh. Naging maligaya din naman sila sa akin. Mali pa rin ang ginagawa mo, anak. Ikaw rin. Baka makatagpo ka ng katapat mo, ikaw naman ang mapaglaruan. May katwiran si Aling Tindeng doon. Hayaan niyo ho. Sagutin lang ako ni Kisses. Magpapakatino na ako. Talaga, tol? Oo, talaga. Dahil si Kisses lang ang talagang gusto kong babae. Ang hirap naman sumakay. Oo nga. Nangangawit na ako sa katatayo dito. Mabuti pa mag-taxi na lang tayo. Kisses, si Don Don, papalapit sa atin. Ha? Hi, Kisses. Hello, Cindy. Don Don. Pauwi na ba kayo? Ihahatid ko na kayo. Ay, wag na. May pupuntahan pa kami ni Cindy. May bibilin kami sa mall. Sasamahan ko na kayo. Kung gusto nyo, ipamili ko pa kayo. Yabang naman ito. Salamat na lang, Don. May pera naman kami. Hindi namin kailangan ipamili mo pa kami. At saka hindi tama yun. Di ka naman namin kamag-anak para ipamili kami. Oy, huwag kayo mainis. Gusto ko lang naman makasama kayo. Lalo ka na, Kisses. Nakakadalaw ka naman sa amin, di ba? Doon ka na lang manligaw. Wag dito sa kalye. Hindi ka pa rin sinasagot ni Kisses? Oo, Arnel. Naiinip na nga ako eh. Sipin mo, sa lahat ng mga niligawan ko, siya ang pinakamatagal sumagot sa akin. Marami naman kasi kayong pinagpipilian niya eh. Kasama na dun si, pangalan nun, Edwin. Edwin? Yung pilay na nakatira dyan sa kanto? Oo. Nandiligaw din pala kay Kisses ang pilantod na yun. Arnel,
Walang panama sa akin yon. Kahit pa yung ibang manliligaw ni Kisses. Bakit hindi ka pa niya sinasagot? O siyempre magpapakipot pa yon. Kaya sinusubok pa ako, kaya makikita mo. Sasagutin din ako nun. Gusto mo, pustahan pa tayo. Salamat sa paghahatid mo, Edwin, ha? Mabuti na lang, dinaanan mo ako sa office. Nakalibre na ako sa pamasahe. Hindi pa ako nahirapang sumakay. Okay lang yung cases, basta ikaw. Oh, lika, tuloy ka muna. Sige. Magandang hapon, Kisses. Oy, ikaw pala, Tonton. Kadarating mo lang pala. Oo, inihatid ako ni Edwin. Ganon ba? O sige na, Edwin. Umuwi ka na. Ha? Sabi ko, umuwi ka na. Total, nandito na si Kisses. Pero hindi pa kami nakakapag-usap ni Kisses. Saka ka na lang bumalik. Kami na mag-uusap eh. Sandali nga muna, Don. Sino ba nagsabi sa'yong paalisin mo ang bisita ko? Ang nagmagandang loob na ihatid ako. Ako ang dapat na magpasya, hindi ikaw. Pareho ko naman kayong hindi pa nobyo. Pasensya na, Kisses. Sige, ako na lang ang aalis. Hindi, Edwin, hindi. Ha? Si Don ang dapat umalis. Kisses naman. Ikaw talaga dapat umalis. Dahil huli ka na dumating. Kaya sige na, umalis ka na. Sa ibang araw ka na bumalik. Talaga? Pinauwi mo siya? Oo, Cindy. Para nga siyang basang sisiw eh. Ang yabang kasi niya eh. Bastos pa. Tama lang yung ginawa mo. Ngayon, nakatagpo na siya ng katapat. Kala niya, porke gwapo siya, lahat ng babae magkakagusto sa kanya. Doon siya nagkamali. Dahil hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Mas mahalaga sa akin ang magandang ugali. Ibig mong sabihin yan, si Edwin ang mapalad sa puso mo. Mabait naman siya. May maayos na trabaho. At may itsura din naman. Sayang nga lang, no? Kasi pilay siya. Okay lang yun. Ang mahalaga, buo at akin lang ang puso niya. Hoy! Pilay! Sandali nga. Ikaw pala, Don. Bakit? Gusto lang kitang balaan. Layuan mo si Kisses para walang masamang mangyari sa'yo. Huwag ka namang magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay ah. Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humaba pa yung buhay mo, layuan mo na siya! Arnel, hindi tanga si Kisses para piliin ang pangit na pilay na yun. Totoo ang sinasabi ko, Tol. Sinagot na ni Kisses si Edwin. Magka-holding hands pa nga sila nang makita ako eh. Ang walang hiyang yun ah. Trinaydor ako. Hoy, Don. Ayusin mo nga yung tabas na dila mo. Paano ka naman tinraidor ng tao hindi naman kayo ni Kisses? Siya ang sinagot at hindi ikaw. Kahit na. Binalaan ko na siya, Nay. Pero hindi pa rin siya nakinig. Don, tanggapin mo na lang. Hindi si Kisses ang itinakda para sa'yo. Tama si Arnel. Marami pa namang babae dyan. Si Kisses ang gusto ko, Nay. Pero boyfriend na niya si Edwin. Kaya tanggapin mo na lang, Tol, na nabigo ka sa kanya at maghanap ka na lang ng iba. Dumating din sa wakas ang pilay. Ang tagal mo naman. Sa bagay, pilantod ka nga pala. May kailangan ka ba, Don? Natural! Kaya kita hinintay eh. Ano ba yun? Ikaw, ang tigas ng ulo mo eh. Pinagsabihan na kita noon na layuan mo si Kisses
Pero hindi mo ako sinunod. Don, akong mahal ni Kisses. Sana matanggap mo yun ng maluwag sa loob mo. Gago! Hindi ako papayag na matalo lang ng isang pilay na katulad mo! Don. Hindi mapupunta sa'yo si Kisses. Dahil mamamatay ka! Edwin, ano na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang mga sugat ko, Kisses. Kasalanan ng walang yan si Dondon. 2 beses kanyang sinaksak. Salamat na lang. Makaligtas ka. Nasalag ko kasi yung ibang saksak niya. Kailangan pagdusahan niyang ginawa niya sa'yo. Kakasuhan natin siya. Wag na, Kisses. Anong wag na? Hindi mo siya idedemanda? Oo, Pero bakit, Edwin? Nalagay ka sa panganib dahil sa kanya. nakaligtas naman ako. At saka gusto ko siyang bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. At naniniwala akong mas mangyayari yon kung hindi siya makukulong. Kaya sana bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang bait mo talaga, Edwin. Kinararangal ko na ikaw ang minahal ko. Kahit na nga, may kapansanan ka. Nay, salamat at dumating na kayo. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit mo sinaksak si Edwin? Galit na galit si Kisses sa'yo, maging ang pamilya ni Edwin. Nay, nadala lang po ako ng sobrang galit ko eh. Pakiramdam ko po kasi, napahiya ako. Dahil kahit gwapo at wala akong kapansanan, si Edwin ay isang pilang pinili ni Kisses. Pero nay, pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Ayusap, tulungan niyo po ako. Ayoko makulong. Magpasalamat ka. Talagang napakabait ni Edwin. Hindi ka niya itinimanda. Ho? Ang ibig lang niya ay magbagong buhay ka, anak. Baguhin mo ang hindi magandang ugali mo. Salamat po, Diyos ko. Akala ko, masisira na nagtuluyan ang buhay ko. Nay, paglabas ko po rito, sabahan niyo ko kina Edwin. Oo. At kay Kisses. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Edwin. Sa kanyang panahon, may mga magulang na hindi pantayang tingin sa mga anak. Kinakailangan pa ang masakit na pangyayari upang ito ay mabago. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni J.M.R. sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Yes! Dumating na si Papa! 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 May pasalubong po ba kami ni Kuya? Siyempre naman, may pasalubong ako sa'yo, Junior. Eto, tignan mo. Wow! Ang gusto kong t-shirt! Thank you po, Papa! Hindi lang yan, anak. Binilhan din kita ng paborito mong food. Talaga po. Thank you po, Papa! Junior, anak, mamaya na kainin yan, ha? After dinner. Yes, Mama! Oh, Papa, ako po ba? May pasalubong din. Sa susunod ka na lang, Glenn. Kinapos na ako ng pera. Tsaka, huwag kang ang gaya ng gaya kay Junior. Mas bata yan sa'yo. Kaya siyang mas dapat pasalubungan. Hindi bali, anak. Ako na lang ang bibili ng pasalubong sa'yo bukas. Sa beach namin gagawin ang birthday niya, Oscar. Bakit naman sa beach? Sawa ng anak ko sa party eh. Gusto niya beach naman daw. Para maiba. Mahal na mahal mo talaga si Junior, ha? Siyempre, tunay kong anak yun eh. Kaya nakalimutan mo na ang inaanak kong si Glenn. Pare,
ampun lang namin si Glenn. Alam mo naman yan. Hindi naman niya kasalanan yun eh. At saka nung wala pa si Junior, pare, mahal na mahal mo siya. Siya ang nagpapasaya sa inyo ni Agnes. Akala ko kasi hindi na kami magkakaanak pa ni Agnes. Kaya pumayag ako sa pakiusap niya na mag-ampun kami. At nagsisisi ka na inampun niyo si Glenn. Pare, mabait naman siya. At matalino ring tulad ni Junior. Alam ko yun. Pero ewan ko ba, nangisilang si Junior. Lahat ng pagmamahal ko nabus na sa kanya. At parang pinanghihinayangan ko ang perang ginagastos ko kay Glenn. Kuya Glenn, halika. Kainin natin itong dala ni Papa sa akin. Sige, ikaw na lang, Junior. Baka pagalitan na naman ako ni Papa pag nakita niyang sinasaluhan kita sa pagkain bigay niya sa'yo. Oh, ako naman nagyaya sa'yo ah. Tsaka wala na siya. Halika na. Salamat, Junior, ah. Lagi mo akong binibigyan ng mga dala ni Papa. Siyempre, kasi kuya kita. At saka, love kita. Kahit ampun lang ako. Oo, love kita. Kahit ampun ka pa ni na mama at papa. Ikaw lang ang kuya ko. Forever! Wow, nakakatuwa naman ng mga anak ko. Parehong good boy. Nariyan po pala kayo, Mama Agnes. Kanina pa ako nakikinig sa inyong dalawa. At alam nyo, masaya ako sa nakikita ko sa inyo. Dahil pareho niyong mahal ang isa't isa. Sana, huwag kayong magbabago. Oh, Glenn! Bakit narito ka? Ba't hindi ka sumama kina Junior na maligo? Mamaya na lang po, Mama. Tutulungan ko po muna kayong maganda ng pagkain natin. Kasi wala po kayong katulong dito eh. Ang bait naman ng panganay ko. O sige, iayos natin itong mga inihaw ko. Opo. Nasaan po ba si Papa? Kinuha yung gift niya kay Junior. Mabuti pa si Junior. May celebration na sa birthday niya. May gift pa mula kay Papa Jaymar. Nak, nagtatampo ka ba sa papa mo? Hindi po. Wala naman po akong dapat na ipagtampo eh. Dahil ampun lang naman po ninyo ko. Glenn, kahit hindi ka namin tunay na anak, mahal na mahal kita. Sana po, mahalin din po ako ni Papa. Agnes! Tay! Bakit po? May problema po ba? Tumahangos kayo? Si Junior! Oo. Ang apo ko! Bakit? Ano po nangyari sa kanya? Lula kayo dong! Bakit, Tay? Ano nangyari? Nakabitaw siya sa salbabida. Hindi na malaya ng mga kasama niya. Hindi! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Junior? Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito sa kanyang panahon. Junior, anak ko. Bakit pa naman kami iniwan? Hindi mo man lang ako inintay, anak. Maring Agnes, parang Jaymar, nakikiramay ako. Wala nang anak ko, Oscar. Wala nang binilhan ko ng regalong ito! Parang Jaymar, kuminaon ka na. Alam ko lang nang mangyayari ito. Hindi na lang sana kami nag-celebrate sa beach. Hindi na lang sana! Papa, dinalang ko po kayo ng breakfast. Bakit dinalan mo ko niyan?
Humihingi ba ako? Sabi po kasi ni Mama Agnes, masakit daw pong ulo ninyo. Kaya dinala ko na lang po dito yung almusal ninyo. Alisin mo yan! Papa, bakit niyo po tilabing ang plato? Natapon po tuloy ang pagkain. Dahil masyado kang papansin. Hindi naman kita kailangan. Hindi kita anak. Ampun ka lang namin. Papa, kahit po ampun lang po ninyo ako. Mahal ko po yun ni Mama. Alam mo, dapat nga, ikaw na lang ang namatay. Hindi ang anak ko! Papa. Naglalasing ka na naman, anak. Hayaan niyo lang ako, tay. Gusto ko lang makalimot. Alam mo, dahil sa ginagawa mong yan, napabayaan mo ng trabaho mo, pati na ang kalusugan mo. Ang laki na ng ipinayat mo, anak. Napakasakit, tay. Hindi ko matanggap na iniwan na kami ng aming anak. Talaga sigurong hanggang doon na lang ang buhay ng aking apo. Marami namang pwedeng mamatay. Mga masamang tao. Bakit ang anak ko pang kinuha niya? Bakit? Anak, wala tayong karapatang pangunahan ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Tay, wala na kaming anak. Nariyan pa si Glenn. Sa kanya mo na lang ibuhos ang iyong pagmamahal. Hindi ko anak ang batang yun. Dapat nga siya na lang ang namatay. At hindi si Junior ko! Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Inosente si Glenn. Walang kasalanan sa nangyari. Mapalad ka nga dahil kahit maagang kinuha sa inyo si Junior, naranasan mong maging tunay na ama. At bukod doon, iniwan sa iyo ng Diyos si Glenn upang lumingap at umaliw sa inyo ni Agnes. Hindi ba dapat ipagpasalamat mo yon sa Diyos? Jaymar, I'm glad you're back, pare. Pare, nagliwanag ang isip ko sa sinabi ng tatay ko na dapat nga magpasalamat ako sa Diyos. Kahit ganitong nangyari sa amin, ipinaranas niya sa akin ang maging tunay na ama. Tama si Mang Edong. At hindi lahat nararanasan yun, pare. Totoo yan, Oscar. Kaya nga nang maliwanagan ako, agad akong humingi ng tawad sa Diyos. At heto nga, naisip kong magtrabaho na uli. Sana, pare, may balik mo na rin ang pagmamahal mo kay Glenn. Kailangan ka ng bata. Teka, pare, si Agnes tumatawag. Hello, Agnes. Napatawag ka. Jaymar, si Glenn, O, bakit? Ano nangyari sa kanya? nawawala siya. Ano? Baka naman nasa kapitbahay lang. Pinuntahan ko na silang lahat pero wala talaga siya doon. Jaymar, nag-aalala ako. Baka naglayas siya. Sige. Uwi ka agad ako dyan. Hahanapin natin siya. Bilisan mo. Oo. Tama ba narinig ko, pare? Nawawala si Glenn? Oo, pare. At kasalanan ko. May masasakit na pangyayaring nagaganap upang mamulat tayo sa ating pagkakamali at kamting muli ang kaligayahan sa kanyang panahon.